bago dumating yan. So, usually siguro naman ako kay mama yung pagiging jolly niya. Kasi masiyahin akong tao. Ma-approach ako sa mga tao, pero minsan may ups and downs din kami ni mama. Especially yung nakalunok ako ng 2 piso. Usually, diba? Sabi ng doktor, bakit mo nilunok yung 2 piso? Hindi ka pa pinapakain ng mama mo? Sabi ko, hindi po. Pero, usually, sinasabi ni mama, okay lang yan. Sabi niya, papapunta tayo sa doktor, papasalit ka lang. Pero tinatakot niya ako. Kasi bubutasin yung tiyan mo, kukunin yung 2 piso. Kaya huwag ka na ulit kumain ng piso, 2 piso. So, yun. Yung naging high school ako, doon ako mas naging worst. Mas naging pasaway ako. Totoo yun. Yung 4 na taon ko sa high school, muntik maging 6 na taon. Pero si mama, pinupush niya ako palagi. Mag-aral ka, tapusin mo. Hindi mo kailangan kunin yung malaki na grades, basta pumasa ka. Sabi niya sa akin. Naalala ko, susunduin niya ako sa school, sa guidance office. Kinugulpi niya ako sa guidance office. Wala akong reaction. Sanay akong masaktan sa physical. Pero once na magsalita si mama sa akin, doon ako nagbe-breakdown. Kasi doon yung masakit na part na sasaktan ko yung nanay ko. And mabigat. Yun. Naalala ko, muntik ako makick out kasi napatrouble ako sa school. Nandun ako sa dean's office. Nanghihingi ako ng sorry doon sa taong sinutok ko. And mabigat. Tapos natapos ako ng high school, nag-aral ako sa Iris. Kung ano yung pwede kong i-course, tinanggap ko yung kung ano yung course na pwede kong kunin. Sabi ko kay mama, Ma, ang hirap naman ng course ko kasi may physics, may mathematics, may English. Sabi ko, hindi ko kaya yun. Mataba lang ang level ko. Sabi sa kanya. Lahat yun, dinrap ko. Sobrang sama ng loob ng mama ko sa akin. Kasi nakikita ko siya na umiiyak. Palagi niya sinasabi na pag may nakita siyang kaibigan niya, ang laki ng hirap ko dyan kay Jet. Ang laki, sobrang laki ng hirap ko dyan. Kasi talagang pinupush niya akong mag-aral. Ayun yun yung pinagpapasalamat ko sa kanya kasi never siya nag-give up sa akin. Never niya sinabi na, sige, tama na yan. Huwag ka na mag-aral. Hindi, mag-aral ka. Palagi niya sinasabi. Si Papa, wala lang. Inom lang yun. Mag-aral ka. Gano'n lang yun. O, kundi mo nanay mo, mama mo. Kaya na lang 20. Doon sa mama mo. Ngayon, nakatapos ako sa Samson College. Nakapagtrabaho ako, nag-start ako ng 75 pesos per day. Sabi ko sa mama ko, Ma, ang late ng sahod ko. Paano ko mabibili yung gatas ng anak ko? Kasi may anak na ako. Paano ko mabibili yung gatas ng anak ko na kung 75 pesos lang ako? Sabi ni mama, tiyagain mo lang. Nandito lang ako. Nanghiram ako ng bike. Papasok sa trabaho. Para hindi ako makagastos ng pamasahe, makapag-ipon. Sa akin mama ko nandyan, nakasupport. Pero nung dumating yung anak ko, palagi yung sinasabi na lahat ng excess nyo, bahala kayo sa buhay nyo, hindi ko responsibilidad yan. Pero joke time lang niya. Sa totoo lang, nandyan siya para supportahan kami magkakapatid. Kay Kuya rin, naalala ko, sabi kay Kuya, meron siyang subject nung college na binaknabaksak niya. Sabi ni Mama, bahala ka dyan, ikaw magbayad ng subject mo na yan. Si Kuya pinatunayan naman niya. Nagtrabaho siya, sinayaran niya yung subject niya, pinasa niya yung college niya. Ako hindi ko nagawa yun eh, kasi weak ako eh. Palagi kong kailangan si Mama. Every time na tumatawag ako, minsan nagigilty ako kasi hindi namin siya nakakamusta ng madalas. Kasi sobrang busy namin sa trabaho. Sabi ko kay Sambi, kay Kuya, kaya nag-group chat kami, ayoko umuwi ng Pilipinas nang ganito yung rason. Kasi masakit eh. Mabigat. Na parang mag-uwi ka na dahil lang sa ganun. Gusto ko uuwi kami ng masaya. Nang madami kang time para sa family mo. Pero, ganito ba naman? May nagsabi sa akin, si mami, si mother-in-law ko, yan yung mga bagay na hindi mo kayang makontrol.
kahit na anong gawin mong kembot, tumbling dyan. Hindi. Ang masakit lang doon, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makabawi. Yung makabawi sa lahat ng sakripisyo ng nanay ko. Kamay kung kailan nandun na ako, alam ko, nararamdaman ko na eh. Sabi ko, makakabawi na ako sa mama ko. Dadalhin namin siya sa Australia para makamasyal, makakita ng totoong kangaroo. Pakita niya yung anak ni Steve Irwin sa Australia Zoo. Kasi mahilig si mama mag-ano eh. Mamasyal. Liwaliw yan eh. Parang ako nung high school, cutting classes naman ako. Siya. Liwaliw naman kung saan-saan. Ganon si mama. Mahilig siya maglakad, mahilig siya magpunta kung saan-saan. Yun nga lang, talagang nagigilty nga ako na hindi ko na ibalik yung dapat na para sa kanya. Well, yan, isa pa yan. Panahon na yan, madaming babaeng dumating sa buhay ko, katawan lang ang gusto nila. Kaya tinatanong ko siya, ma, pangit ba ako? Hindi ka pangit sa paningin ko. Sa paningin siguro ng iba, malay natin. Eh doon ako parang natatag siya, kaya kasi close kami. Matagal lang ako naging bunso, kaya ganyan. Tapos minsan sabihin ko na kayo, ma, upo ka din sa tabi ko. Kaya pera. Wow, pera! Isikuhin na ako bigla. Pero gino-joke time ko lang siya, para ma-relax siya. Kasi alam ko, palagi siyang stress eh. Palagi siyang pagod, palagi siyang nagpapamasahe ng paa dahil masyadong malayo yung nilalakad niya sa trabaho. And sa totoo lang, kilala mo naman si mama eh. Kahit naman mga kamag-anak namin, palagi siyang nandyan. Sa mga pamangkin niya, mga apo niya, nandyan yan. Every time na makakakita ng bata, natutuwa siya. Nakaka-star. Tinanong ko si Star kanina. Sabi ko, di ba binibigyan ka ni mama ng pasalubong every time na uuwi siya? Opo, tito. Binibigyan niya ako ng notebooks, ng pera, sabi niya. Kaya parang nakaka-touch kasi nandyan siya. Parang kahit na hindi kanya, parang alam mo, kahit hindi niya anak, parang nandyan siya palagi para sa lahat. Yan. Kaya natutuwa po ako at gusto ko pong, pwede ba magpasalamat? Kukain ko na po itong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa lahat. Sa lahat po ng nagmamahal sa nanay ko. Pogi pa ba ako? Sa lahat po ng nagmamahal sa mama ko. Maraming salamat po. Sobra ko po na-appreciate lahat. Na-expect ko talaga na madaming pupuntay. Kasi mabait ito eh. Hindi siya yung taong bihirang tumatanggi. Pag meron kang hiningi, hindi siya sasabihin niyang wala. Mag-iisip muna siya bago siya magbibigay. Ganun siya. Yung mga natutunan ko sa kanya. Sabi niya sa akin, pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Sabi, pag wala, pag hindi mo kaya, huwag mo bili. Ayun yung mga lesson sa buhay ko na nai-apply sa buhay. Time. So, yun nga. So, kailangan mama. Ang daya mo naman eh. Sobra. Hindi ako sanay umiyak ng ganito. Dalawin mo ako sa panaginip ma. Tapilain mo yung body sa piling. Kasi iya. I love you, mama.